2 Timothy chapter 3 verse 7, English Standard Version, always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. There are many people today who study the Bible, but they study it as something to be broken apart and questioned. They compare what they learn to the opinions and theories of men, scientists, and philosophers. They seek out sources that claim there are other books that should have been included in the inspired record. They study alternate theories and gospels. In today's message, Pastor Ching delivered the message that was found in the second book, Timothy chapter 3 verse 7. What is the meaning of the word truth? The example of Felix, the content of Paul's message to Felix, the response of Felix, the meaning of the word procrastination. What does convenient season mean? And the question, if not now, when? Why did Paul write this? Because he foresaw that in his future, people would be people, fraught with human behavior, much of it immoral in his view. It's not like there weren't similar people living in his day. This isn't unique to anyone, as he demonstrates by highlighting Jannes and Jambres. So he's moralizing and saying, these people spend their days learning new things, but never come to a knowledge of the truth. And from the rest, we see that the truth he's talking about is the gospel of Christ, and that judgment which awaits us all in the hereafter, at which point their folly will be made manifest. Isa sa mga warning ni Paul kay Timothy, sa 2 Timothy 3:7, nga in the last days, always learning and never able to come to the knowledge of truth. Madamo nga mga tao ang ila sige tuon, pero hindi sila makalabot sa kamatuoran. Silimpia dira, next slide. If you aim to make real progress in any endeavor, don't just acquire more knowledge, practice as you learn. No? Kung gusto ka nga madinalagon sa tanan ng endeavor sa imong kabuhi, hindi ka lang mag-acquire sing knowledge o kon kaalam, kundi imo gid praktison ang imo nga natun-an. Knowing is not enough. Kung ang tao ni mga katuran si Herod, nakahibalo siya kung diin matao si Ginoong Hesus. Ang mga leaders, ang mga religious leaders, ang mga high priest, nakahibalo sila kung diin natao si Ginoong Hesus. Kahibalo sila sa gihambal sa propita. Kahibalo sila kung diin si Ginoong Hesus ang anak sa Diyos. Pero only the Magi, the three wise men, ang nakalabot kag nakakita kay Ginoong Hesus nga mo ang dalan kabuhi kag kamatuoran. So, knowledge is not enough. Amo na nga sa aton kabuhi, ang aton nga topic is mystical union. Magpabili ni sa nga doormat, magpabili ni sa nga hindi naton mabinipisyuhan, kung hindi ni naton pag ikabuhi kag i-apply sa aton nga kabuhi. Maskin, ano pa kanami sa mga pulong aton nabatian, kung diri lang hasta. Mangin pariha kita sa sining crisis, sa sining katapusan sa kapanahunan, nga siling ni Paul, always learning and never able to come to the truth. Pirmi nagatuon, pero wala nakalabot sa kamatuoran. Knowing is not enough, we must apply. Understanding is not enough, we must do. Siling Pedra, things, ang mga butang nga aton o kung ang kamatuoran nga ginhatag sa Ginoo sa aton, ang pulong nga ginhatag sa Ginoo sa aton, waay na avail sa mga believer kung hindi na pag-i-apply sa aton nga kabuhi. Para pa kamuda? Silipin na always learning but never came to the knowledge of truth, possessing intellectual understanding without saving faith. Amo niya mga tao ya, silin pa ni Daniel, in these last days, sa katapusan sa kapanahunan, mag-increase ang kaalam sa tao. Mag-increase ang ihibalo sa tao. Pero wala sing pag-intindi, wala sing paghangop sa kamaturan nga makaluwas sa ila. Information without transformative impact. Madamo na hibaluan, pero ang kaalam wala gid nakapatransform sa kabuhi. Ginatawag na siya nga head knowledge makaturan, pero ang tagipusoon wala na transform kag wala gid ginatawag naton nga pagbago kay wala nakalabot sa kamaturan. So ang pangamuyo ni Paul, ang prayer ni Paul, there is sa Colossians. For this reason we also since the day we heard about it
have not ceased praying for you and asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Ang pangamuyo ni Paul nga, mapunan sila sa kaalam kagihibalo sa kabubuton sa Ginoo. Hindi lang ihibalo, as in, sa tawhanon, kundi sila na spiritual wisdom and understanding, mga kauturan. Hindi lang mapuno ang imo kaugalingon sa bersikulo, kundi ang imo bersikulo, mangin kabuhi mo, kag na-experiensyahan mo sa imo nga kaugalingon. Kaya ang purpose sa pulong sa Ginoo, ma-experiensyahan mo gid mga kauturan. Amo na gani nga kung kaisa ginapaagi kita sa balatian. Ang purpose nina para ma-experiensyahan nimo ang healing. Because ang healing, promisa na sa Dios, kag ara na sa pulong sa Dios. Kinahanglan aton ma-experiensyahan na. Kung kaisa ginapaagi kita sa Ginoo sa kapigaduhon, tungod gusto sa Ginoo nga paagi sa aton pagtuo, ma-providean ta sa aton mga pagkinahanglan. Ang aton prayer kung kaisa, Lord, pabuganaa kami. Pero kung kaisa ginapaagi ka sa Ginoo sa wala-wala lang. Kay kung bugana ka, hindi na magamit ang imo pagtuo. Pero kung waay-waay ka, magamit na ang imo pagtuo, mga kauturan. Plus, diskarte mo pa. Amo na sa aton nga kabuhi, the righteous shall live by faith. Ang hamba sa pulong sa Ginoo, ang mga matarong magkabuhigid suno sa iya pagtuo. Kung kaisa nagakadisave ta, kung kaisa sa balatian, nakulangan na ta sa pagpangamuyo, sa pagtuong ato madumduman, kung kaisa ang mga doktor, ang mga kwan, pero ang una nga solusyon, mga katuran, amo na nga silipin na, wala ka hindi kakakita sa hospital healing. Healing a word. Kay ang healing, ang Ginoo lang sina ang makahatag. Ara na sa Biblia, wala na sa hospital. Amo na nga siling payadira ang tao mapunan gid sa kaalam, sa ihibalo, sa kabubuton sa Ginoo. Kay tungod ang plano kagatuyon sa Ginoo, ang mga pulong, buhi, matuod kag masaligan, maeksperiensyahan gid naton nga hindi lang hasa sa pagtuon, hindi lang hasa sa learning mga kauturan, kundi manaogid sa realidad. Kagdayon, ano ni ang truth nga ginatawag? Genuineness, actuality in a word, real existence, conformity with reality. Amo ni ang pulong sa Diyos. Matuod, masaligan, naga-exist mga kauturan. Naga-exist ang gahom, naga-exist ang milagro, naga-exist ang matuod nga nagakatabo paagi sa gahom sa pulong sa Ginoo. Kag hindi ni masunod. Amo na nga ang tao kun makalabot lang sa kamaturan, mangin intsakto gid siya kag mangin maayo gid ang iya nga pag-alagad sa Ginoo. Dayon siling payada. Siling pa ni Paul. This is good and pleases God, our Savior, who wants all people to be saved and to come to the knowledge of truth. Nga makalabot gid ang tanan nga mga tao sa knowledge of truth. Not just knowledge, mga kauturan, kundi kamatuuran, ihibalo, kag kaluwasan nga ihatag sa mga tao. Hindi gusto ang Ginoo nga hasta na lang magbiya ta sa sininga kalibutan. Ang pulong niya, ang promisa niya, waay nato na enjoy. Ang iya nga mga pagpamaagi, wala nato na enjoy. Kundi gusto niya mga kauturan. Kay si Kristo si Ginoong Jesus, hindi lang pulong ang iya gipadala. Hindi lang pulong, hindi lang propita ang iya gipadala. Hindi istorya ang iya gipadala nga makaluwas siya. Kundi nanaog siya bilang Diyos nagpakatao kag naging Misaya. Kag ang pulong nga iya ginpadala, ginpamatud-an niya mga kauturan. Amo na nga siling pa niya dira, kung lang taon nimo, si Ginoong Jesus, gusto niya nga ang tanan nga mga tao, makalabot to come to a knowledge of truth. Nga kita tanan maka-experience gid sa pulong nga iya gihambal sa aton. Kalantawan niyo bala? Example ko kagaina ang Madjay. Kung lantaw nimo ang mga high priest o kung ang mga katawhan, ang mga Hudyo, 5 miles away, halin sa Jerusalem, o kung more than, pakadto sa Bethlehem.
pero wala gid nakalakat kag nakalantaw sa Mesiya nga amo si Ginoong Hesus. Pero ining mga Gentiles, mga foreigner, mga astrologers, nag-travel hundreds of miles para lang makita si Ginoong Hesus. So amo na sa ato nga kabuhi, kung gusto ka makalabot sa knowledge of truth, mga kauturan, may biyahion gid ta. Amen? Mga budlay gid ta. Hindi hapos, may sakripisyuhan gid ta. Sa pagpamati naton sa pulong sa Ginoo, hindi na mangin realidad, hindi na mangin matuod, kung hindi na naton updan sa effort kag sa sakripisyo, sa pagtuman, kag sa pagampo dira sa Ginoo. May example ko diri sa inyo, sa biblical example. There is sa Acts chapter 24. Ang biblical example nato diri sa Binuhatan 24. Pagkaligad sang pila ka adlaw nagbalik si Felix, kag gindala niya ang iya asawa nga si Drusilla, nga isa ka Hudiyo. Ginpatawag niya si Pablo kag nagpamati siya sa iya pagsaysay parte sa pagtuo kay Kristo Jesus. Sa 25, piros sang nagahambal na si Pablo parte sa mataro nga kabuhi, sa pagpugong sang kaugalingon kag parte sa palaabuton nga adlaw sang paghukom. Hinadlukan si Felix kag nagsiling siya kay Pablo, husto na lang inaanay. Ipatawag ko lang liwat ikaw, ugaling kung may timpo ako. Pirmi siya, pirmi niya ginapatawag si Pablo kag magpakighambal sa iya. Kay nagpaabot siya, nga hatagan siya ni Pablo sing kwarta. Pagkaligad sang duwa ka tuig, ginbuslan si Felix. Ginbuslan si Felix ni Porcius Festus bilang gobernador. Tungod nga gusto ni Felix nga maluyagan siya sa mga Hudiyo, ginpabayaan niya si Pablo sa prisuhan. Kung lang taon ni mo di mga kauturan, ang context sa sininga text, no? Nga ang amo ni siya. Ini si Paul, nakumplito niya na ang third missionary journey. Kag nagbalik siya sa Jerusalem. Dito gin-arrest o kung gindakop siya sa mga Hudiyo. Tungod naghalad siya dito, then giakusaran siya sing 3 kabutang. Ginakusaran si Pablo nga mangin troublemaker, tungod nagrayot ang mga tao tungod sa iya, kag dayon ringleader of Nazarene sect, kag dayon nagdagta sa templo. Kag tungod sa pagtuo, tungod kay grabe na ang riot, gusto sa tao, may 40 ka Hudiyo nga gusto patyon si Paul. Nagistoryahanay sila, nga patyon ginila si Paul, tungod si Paul nagawali sa pulong sa Ginoo. Amo ni siya ang ginatawag nga grabe ang persecution sa early church during sa ministry sa mga disciples. Pero sa dira nga, nabatian sa commander nga si Claudius, mga kauturan, ginpadala niya si Paul dito sa Cesarea. Dito sa Cesarea, gipaatubang niya si Felix. Sino ni si Felix? Si Felix, amo ni siya ang gobernador sa Judea, sa province, sa Judea kag Samaria. Kag dayon siling pa dira. Si Felix, isa ka tawo nga cruel. Mapintas nga tawo, mga kautoran. Kag dayon hindi basta-basta. Sa dira nga sa diin, amo na ni ang aton nga verse 24. Siling pa dira. Naglampanglakaton si Felix upod ang iyang asawa kag pagbalik niya. Balikon naton ang verse 24. Pagkaligad sang pila ka adlaw, nagbalik si Felix kag gindala niya ang iya asawa nga si Drusilla. Dayon ginpatawag niya si Paul kag nagwali si Paul atubangan kay Felix. Kung lang taon nimo ang English, mga kauturan. Ano ang wali ni Paul? Sa tubangan sa sining tawo. Kag hindi lang ni kaisa, kapila gid niya gipahambal si Paul. Kag kung lang taon nimo ang verse 22, ini si Felix acquainted kag kahibalo siya sa Hudiyo nga pagtuluhan. May ideya siya sa pulong sa Dios. May ideya siya sa Mesiya. May ideya siya sa kasuguan. Kag dayon pirmi niya nga ginapahambal si Paul. Pero sa dira nga naghambal si Paul sa dira, mga kauturan. Ano ang topic ni Paul? Kulang taon nimo dira ang now as you reason about righteousness, self-control, and the judgment to come. Amo na ang mensahe ni Paul dito sa kay Felix. Sa isa ka translation,
as Paul talk about righteousness. Anong hambali Paul? Righteousness. Tungod kung lantawon ni mo ya ang kabuhi ni Felix, isa ka tao, godless, materialist, man-pleaser nga tao, gakumit sang extortion, greedy, unjust, immoral, money lover, mga kauturan, cruel, reckless, tanan nga mga butang nga hindi maayo, ara sa kay Felix. Nagwali si Paul, nabato ni Felix ang appropriate nga message para sa iya. Binsahi gid nga gipadala sa Ginoo sa iya. Nga ang righteousness, self-control, and the judgment to come. Tungod amo ni ang insakto nga mensahe nga mabatian sa mga makasasala before siya mapatay sa sini nga kalibutan. Amo ni nga mensahe dapat mga kauturan ang mag-twist sa aton kag magbago sa aton pangunahuna kag tagipusoon before kita magbiya sa sini nga kalibutan. Nga ang righteousness. Next slide. This is about doing what God wants us to do. Masiling ka nga righteousness is living godly life, a life pleasing to God, kag amo ni ang mga butang, paghimo sa mga butang nga gusto sa Dios himuon naton. Amo na nga ang righteousness mga kauturan, living according sa standard sa Ginoo. Nga kinahanglan mabatian sa mga makasasala sa sining katapusan sa kapanahunan. Nga sa diin, ang tao magkabuhi gid according sa plano kag katuyuan sa Ginoo sa iya kabuhi. Silipin sa 1 Corinthians sa bersikulo naton sa righteousness. Hindi bala nga ang tao nga nagahimo sang malaot, hindi masakop sa paghari sang Dios, gani hindi ninyo pagdayai ang inyo kaugalingon. Amo ni ang gusto naton ipahangop nga ang righteousness gid pagkamatarong gid ang ginwali ni Paul didto sa kay Felix. Tungod gusto sa Ginoo baghuon ang kabuhi ni Felix. Pahimuon siya sa gusto sa Dios. Pahimuon siya sa standard sa Ginoo. Magkabuhi siya nga sa diin according gid sa nahamutan sa Ginoo. Kagdayon siling pwede mga kauturan. Lantawa bala si Paul. Maskin ano pa ang nagkalatabo, mapriso man siya. Ara man siya sa mga tao nga hindi mga basta-basta. Wala naguntat ang iyahandom kag desire sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Isa sa mga butang nga gusto ni Paul, nga ining tao nga si Felix, makakilala gid kag makahibalugid kag makalabot gid sa knowledge of truth. Makahibalugid, makaintindigid sa pulong sa Ginoo. Amo na para sa kay Paul, ang isa sa pinakinahanglanon abugid ang pagkabuhi nga matarong. Ikadua, mga anak, hindi ka mo magtugot nga patalangon ni bisan sino. Ang tao nga nagahimo sing matarong, nagapakilala nga siya matarong, subong nga si Kristo matarong. Ang tao nga matarong, nagapakilala nga siya matarong, subong nga si Kristo matarong. Amo na nga ang pulong sa Ginoo mga kauturan, hindi ni bias. Ang gospel nga ginatawag, ginawali ang sala. Ginawali ang tiko nga kabuhi. Wala ginaangga-angga ang tao when it comes sa gospel mga kauturan. Hindi lang tanan kabuganaan ang ginasaad sa pulong sa Ginoo, kundi konsekwensya man sa sala kung magpadayon ta sa pagpakasala. And that is the essence of the gospel. Amo na nga silipin ang pagkamatarong. Ara lang gid kay Ginoong Hesus. Ikadua nga topic kag ginwali ni Paul sa kay Felix makaturan. Self-control. Tatlo ni siya. Anong self-control? This is about not doing what He does want us to do. Nga self-control. Parte ni sa mga butang nga hindi himuon naton ang hindi pag-ipahimo sa Ginoo sa aton. Kagkabaluta nga ini si Felix makauturan kun lang tawon mo. Si Drusilla, ikatatlo na niya nga wife. Kag hindi ni siya kapugong sa lust, hindi ni siya kapugong sa greediness nga ara siya kabuhi.
So, tumpak nga mensahe nga gipadala sa Ginoo paagi kay Paul pakadto sa iya. Nga kinahanglan ang tao, ang message of faith, not just only acknowledging Jesus Christ as Savior, but living righteously, exercising self-control sa aton nga kabuhi. Nga ang self-control is a part sa aton nga pagtuo dira sa kay Ginoong Hesus. Amo ni ang mensahe ni Paul nga makontrol ang kabuhi, ang passion, kag makaresist sa temptation ang isa ka tawo paagi sa pagpugong sa kaugalingon. Ikatatlo nga mensahe niya, judgment to come. Not just living righteously, exercising self-control, but making preparation for God's judgment. Amo na ang aton nga pagtuo nga may paghukom nga mag-abot. This is about our accountability before God. Nga someday, mag-aatubang ka sa Diyos. Wala ka na dito maninay. Wala ka na dito silingan. Sa judgment seat of Christ. Ang hambal sa pulong sa Ginoo, gamay kag lagko, mag-aatubang sa paghukom. Sa Revelation makauturan, dalagko kagagmay individually, mag-aatubang ta kag magahatag ta sing account sa mga butang aton. Ginhimo atubangan sa Dios. May judgment nga mag-aabot. Amo ni ang gi-impose dito ni Paul sa kay Felix. Nga gusto ni Paul ma-convince si Felix makauturan. Nga hindi siya magpagusto sa siniya kalibutan tungod may Dios nga nagahukom sa aton mga binuhatan. Ano mga bersikulo naton? Siling pada sa Roma, amo ini ang mga kada, amo ini nga ang kada isa sa aton magapanabat sa Dios sa aton mga ginhimo diri sa kalibutan. Ang kada isa sa aton. Wala ni exempted. Wala ni mga kauturan. Papabor-pabor. Ano man ang imo gihimo, panagutan mo na sa tubangan sa Dios. Tungod, may judgment nga mag-aabot. May paghukom nga mag-aabot. Silipad sa ayo kadungan kunti kay kita tanan kinahanglan gid nga mag-atubang. Mag-atubang kay Kristo sa ulihi nga mga inadlaw. Agud hukman niya. Kag ang tagsa-tagsa sa aton magabaton sing balos suno sa aton hinimuan. Maayo o kun malain man sang nagakabuhi pa kita diri sa kalibutan. Amon kita nga judgment of works. Magabaton ka sing maayo nga mga binuhatan. Reward, balos according sa imo nga binuhatan. Malain man o kon maayo. Hindi ka pwede nga ang maayo mo nga binuhatan, gusto mo, maayo ang resulta. Kung anong gitano mo, amo man ang anihon. Amo na mag-isip-isip ta. Sa tagsa naton katikang sa sininga kalibutan, pinsaragid nga may judgment nga mag-aabot. Kay hukman sang Dios ang tananta nga ginahimo, maayo man o kung malain, pati ang mga ginahimo naton sa tago. Pati ang ginahimo naton sa tago. May paghukom nga mag-aabot mga kauturan. Hambala daan na imo tupad. Are you ready? It is appointed to man once to die, and after this, judgment. Ano ang response ni Felix? Ang response ni Felix makaturan sa mensahe ni Paul. Silipaya, basahan natin ang verse 25. Now as we reason about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was trembled and answered, "Go away, for now, when I have convenient time, I will call for you." Ang response ni Felix, amo niyo? Next slide. Nagkurog siya. Nahadlok siya mga kauturan. Terrified, trembled, afraid. Tungod kay gi-convict siya sa balaan nga espiritu. Tungod ang ministry sa pulong sa Ginoo. Imagine na si Paul nagwali sa iya, hindi siya konbiktaron. Si Paul nga puno sa balaan nga espiritu, hindi siya magkurog. Silim pa sa mga commentators, gin-convict gid si Felix sa Ginoo.
Gintandog siya sa Ginoo sa dira nga nagwali si Paul sa iya. Pero convicted but not converted. Kung kaisa ang response naton sa pulong sa Dios. Kung kaisa ang response naton mga kauturan sa mensahe sa Ginoo, sa panawagan sa Ginoo, sa calling sa Ginoo, gakurog ta, nahadlok ta, gikonvict ta, pero wala kita nagtuman. Ara pa kamo da? Wala kita nagtuman. Ang mensahe ni Paul sa kay Felix makotoran, appropriate nga message nga para sa iya. Nahadlok siya, pero ang iya kahadlok wala gid nagresulta sa paghinulsol. Shaken up but not saved. Kung lang tao nimo, hindi tanan gali. Nagkurog, nagtremble mga kauturan. Na-bless. Mama, thank you Lord sa mensahe, na-bless gid ko. Ang pamangkot, nagtuman. Grabe gid ang pulong sa Ginoo. Gakurog ka, gahibi ka, with tears with. Grabe nga reaction physically. Pero, always learning and never able to come to the knowledge of truth. Hanggang dyan lang. Wala gid nakalabot sa respond. Ang respond ni Felix daw pareha sa panulay sa demonyo according sa James. Nagakurog pod. Pero wala gid resulta. Sometimes amo kita sina gakulurugon, gahilibi. Pero amo lang gyapon. Sometimes na-bless kita sa mga pagpasalamat. Na-bless kita sa mga pagpuasa, mga pagpangamuyo. Gahilibion kita mamati sa makadugan, pero gikonvek kita. Pero usahay, kaluoy, wa gyud. Amon ang response. Imagine na si Paul na ang gawali sa iya. Gipadala na sa sing mensahe ro the great preacher nga amo si Paul. Imagine mo na. Gapamati ni pirmi si Felix. Ang response niya, gakulurugon. Gikonvect. The Holy Spirit nagtandog sa iya. Pero, isa sa mga response pagid niya, procrastination. Ano ning word nga procrastination? Aris, siling pa yada ha, sa verse nga atong ginbaso. Go thy way. Siling pa yada. Sa dira nga na-bless na sa dira nga kinvoke niya sa siling niya. Lakat anay Paul. Hindi na pagpadayo na. Siliya, go away for now. When I have a convenient time, I will call for you. Siliya pa naman, when I am convenient season, I will call. Ano ning procrastination? To postpone taking action. To put off intentionally. Amo ni ang kung kaisa ang aton nga response sa pulong sa Ginoo. Amo na nga hasta lang ta sa learning nga. Gusto naton i-postpone. Ang pagpanglihok sa Ginoo, ang pagpanawagan sa Ginoo, gusto naton nga unya na lang, daso na lang, tapos na lang. Masiling ka nga, daso na lang ko Ginoo, siling pa. Kung may conveniente nako nga oras, ano ning convenient season means? Favorable to one's comfort. Kung okay na, tawhay na, amo pa ang akong pagpagamit sa Ginoo. Kung wain ako problema. May isa kami nga gin-follow up dira sa pabrika sa una. Ang yananay gamasakit siya. Mas maayo na lang na ching. Okay na lang na. Kung mapatay na lang ni sinanay kay makasimba na gid ko. Kay yananay 90 anyos na. Hindi siya kasimba kay amo na ang iyagat. Napatay man niya nanay. Depos ang ilan na po gamagulurangan si 39 anyos. Ara na po si manang ching. Di na po ko kasimba. Amo ni ko guys atong response sa Ginoo. Kung conveniente nako. Malagad ko sa imo Ginoo. Kung matapos na ni akong mga bata, matapos na ni akong college, saan o pa? Kung conveniente nako, daso na lang ko mapasting, kadtod ko na sa Per Mountain, matapos na ni bilang akong kasakuon.
Matapos na ni balang akon nga kabisihon. Amo ni si Felix. Ang mga manghod gali ni Felix, mayo lang wala diri membro ta nga Felix, no? Ara? Kung conveniente nako. Season, favorable to one's comfort. Easy. Absence of that which annoys. Kung hindi na, way na sabad-sabad, way na mga mikos-mikos akong kabuhi. Diretso na niya akong pagpangalagad. Ang pamangkot, maabdan ka pa? Postpone lang pirme ang pagpasalamat. Kay hulaton ang conveniente nga budget. Postpone lang pirme ang puasa. Postpone lang pirme ang pagsimba. Kay hulaton nga magtawhay ka. Utod. Hindi naton garantiya ang buwas. You never have a guarantee that there will be tomorrow. Wala garantiya. Postpone pirme to put off intentionally. Intention, gituyo, yagid. Stop. Di lang anay Paul. Daso na lang. Pero grabe na ang conviction sa Ginoo. Grabe na ang pagpanghikot sa Ginoo. Grabe na ang panghikot sa Ginoo sa tagipusoon. Pero kung kaisa, balibara naton ang Diyos. Di lang gid ko anay sina. Kay basi hindi ko ka-maintain. The beauty ba? The beauty product. Di lang gidaanay ko magtuman sa tithes and offering kay base hindi ko ma-maintain. Hindi lagi ko anay mag-fasting kay may ulcer ko. Manilag ko anay. Ma-observe. Silim pa sa atong ginhagad akon nga simba. Oo, ma-observe lang ko. Ma-observe siya ko, no? Ano ning procrastination? Gives us the impression that we are in control of tomorrow. Mamatyaga na ito na kontrolado na ito ang buwas. Amo ni ang procrastination, amo ni ang problem sa langay-langay, sa tinamaran, laziness, kagdayon, selfishness, mga kauturan. Matyaga na ito mga kauturan daw, damo pa buwas nga nagahulat sa aton. Amo ni si Felix, go thy way. Tawgon talang ka kung conveniente na ko. Daso na lang. Ano pagid? More than the thief of time. Ang procrastination, sobra pa ni sa kawatan sa oras, mga kauturan. Terrible assumption and the grave of opportunity. Gitagaan kita sing opportunity. Si Felix, mga kauturan, gitagaan sing opportunity sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Gitagaan sa sing opportunity, mga kauturan, sa pagbago sa iya kabuhi. Pero, igo lang siya nga nag-tremble kag nahadlok. Wala gid niya gintagaan sing dako nga igtalupangod ang pulong sa Dios sa aton nga kabuhi. Kung lang taon nimo ya si Christ sa dira nagtawag siya sa mga disciples, gusto niya immediate response. Siling pa niya one time, follow me. Siling sa mga tao gintawag niya sa mga disciples, Ginoo hindi anay Ginoo. Akon anay ilubong ang akon patay. Habal ang Ginoo, pabayin ng mga patay, maglubong sila kaugalingon niya mga patay. Gusto ang Diyos immediate response. Hambal naman siya sa, follow me. Siling naman ang isa, hindi anay Lord, malisin siya ko anay. Tungod madamo ta sing mga excuses, kag mga damo ta sing mga dapat nga ibalibad naton sa panawagan sa Diyos. Kay nag-assume kita nga may buwas pa. Harap pa kamuda? Dayon, silim pa na makaturan. Silim pa sa Proverbs, don't put it off. Do it now. Don't rest until you do. Himuan na subong. Himuan na subong. Kay subong na, do not let this moment pass. It may be your last. Basta katapusan na natin yung pagsimba. Amo na nga,
Ako gay pawalihon ko makauturan sa tuod garibinta gid ko kay budlay gid magwali. Pero ko basi katapusan din na ako nga wali. Hindi na ko makawali. Basi kon dito sa imo balay nagsigilang ka cellphone, nagsigilang ka tulantaw-lantaw TV. Nagsigilang ka dito Facebook. Samantala ang mga kauturan naton diri gituyo na pamati sa wali kay naga-permitting. Kabatas ka man? Basi kung konbinyente ka dito sa imo balay, wala ka labot silikuton sa Ginoo, kagkatapusan mo na lang na ang gali nga gabi. Tungod wala ta kahibalo, kag hindi garantiya ang buwas sa aton mga kauturan. Amo nabal niya, don't put it off. Do it now. Don't rest until you do. Himuan na, subong. Ini nakapareha kay Felix nga ang response niya sa pulong sa Diyos. Daso na lang na Paul. Tawgon talaga kung conveniente na. Utod. Life is uncertain. Waay kasiguruhan ang aton kabuhi sa sininga kalibutan. Kag hindi garantiya ang next week, ang next month, ang next hour, ang next year. Wala sing promesa nga mabuhi patabuas. Grasya na lang sa Ginoo. Amo na nga, pwede ka kapili sa oras nga imo tulugon. Pwede ka katulog alas 10, alas 11. Choices na. Kay buhi ka pa. Pero magmata ka na sa aga, hindi na choice. Milagro na. Milagro na nga gitagaan ka pa sa Ginoo sing another nga tsansa kag opportunity sa pagkabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. So himua ang pag-alagad sa iyo. Silipin na sa iban nga bersikulo, buligi ang mga dapat buligan kung masarangan mo man lang. Hindi na pagbuwasi ang pagbulig sa imo'y sigkatao kung mabuligan mo man lang siya subong. Way na buwas-buwas. Kasami na ito na bibuwas. Amo na nga, bisan ako makaturan, may mga nag-guilty ako sa nga pulong tuod, Lord, no? Nga hindi ko man nahimuon, nga mahimo malang galila na akong karon. Nga matulog pa ko mabuwas pa. Basta hindi na ako mabuwasan sini. Sige lang talaba kaon ng baboy. Basta iwatas ni kabalo. Sige po ta kaon sa mga hindi healthy nga pagkaon. So, hindi na pagpabuwasi. Kung gi-convict ka sa Ginoo nga magmatutom ka sa pag-alagad sa Ginoo, himuan na nasubo. Hindi na pagpabuwasi kay hindi nimo uyat ang buwas. Ano nga ba sa Proverbs, do not boast about tomorrow. Kay wala ka kahibalo kung anong dalon sa buwas sa ato. Siling pagani ni James, kung hindi ka mo maghambal, nga buwas, malakat kami dito sa Boracay, malakat kami dito sa kundi-indiin, mahambal lang kamo kung itugot sa Ginoo. Buot silingon, hindi naton uyat ang magakatabo sa aton mga kauturan. Next verse, silipeda. Himua ang bisan ano nga imo ginahimo sa imo masarangan. Kay didto sa lugar sa mga patay nga sa diin ikaw nagapakadto, wala na sing trabaho, wala naman sing pagplano didto, kag wala man sing kaalam ukon ihibalo. Himua ang imo masarangan. Especially na gid sa pag-alagad sa Ginoo mga kauturan. Especially na gid sa ministry nga ginbutang sa Ginoo sa imo kamot. Himua ang imo masarangan. Dayon, siling pa niya da, making the most of every opportunity. Making the best use of time because the days are evil. Therefore, do not be foolish but understand what the Lord's will is. Hindi magpakabuang. Himua ang imo ang pinakamaayo nga mga butang. Dayon, siling pa di mga kauturan. May mga bersikulo. Paul's sermon is an appeal to come to Christ not in a convenient season, but now. Subong na ang convenient nga oras nga mag-alagad nga matutom dira sa Ginoo. There will never be
a more convenient time than today. Wala na sing conveniente nga oras, magluwas subong. God's time is now, tomorrow is too late. Ano nga ba sa 2 Corinthians? In the time of my favor, I heard you. And in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Today is the day of salvation. Subong bakod pa ta, makalakat pa ta, makakita pa ta, karon na ang konbinyente nga oras nga magpagamit ta sa Ginoo. Subong na nga mga tinion nga mag-alagad ta sa Ginoo nga matutom. Dayon silipid ang mga kauturan. Tungod nga kami mga kabulig sa ginahimos ang Dios, nagapangabaygid kami sa inyo nga hindi ninyo pag-ibaliwala ang bugay nga inyo nabaton sa iya. Hindi ninyo pag-ibaliwala. Hindi pag nga dawala lang presyo, dawala lang value, ang grasya, kag kaluwasan, kag kabuhi nga nabato ninyo sa Diyos. Tungod, ang pagpanghikot sa Ginoo sa aton kabuhi mga kauturan, may limit ni, kag may limitasyon ni. Siling sa Isayas, panawag ka sa Diyos, samtang lapit pa siya. Panawag ka, seek God while He may be found. Call Him while He is near. Tagwa siya, samtang lapit pa siya. Diri sa Genesis, and the Lord said, my spirit shall not strive with man forever. Ang Espiritu sa Diyos, hindi na magpabilin nga mag-convict sa ato. Kung konbiktaron ka sa Ginoo, si Felix makauturan, once lang siya nag-tremble. Pero hindi ka nakabasa. Siling pa niya, tawgon talang kapol kung konbinyente na ko. Pero siling pa sa bersikulo, after 2 years, si Felix, hindi na nimo mabasahan, nga naluwas, na-convert, waay na, nailisa na sa as gobernador. Kagwala na ang opportunity nga nangin kaupod niya si Paul nga magwali sa iya. Hindi niya na mabatian ang mensahe sa Ginoo paagi kay Paul. Tungod, my spirit shall not strive with man forever. Hindi habang buhay ka nga tandugon ka pirmi sa Ginoo. Hindi nga habang buhay ka nga kunbikon ka pirmi sa Ginoo. Kung gi-convict ka sa Ginoo, kung gitandog ka sa Ginoo, himuan na gilayon, hindi na paghulata kung saan pa. Dayon silipid ang mga katuran. Ang question, basahan nyo. If not now, when? Saan pa ta? Saan pa ta magtutom? Hindi na mag-abot ang convenient nga oras. Adlaw, tinuig sa aton kabuhi mga kauturan. Now is the day of salvation. Ano ang konsekwensya sa Roma kung hindi ta mag-response sa panawagan sa Diyos? May mga tao nga man nga maiayahon nga nagasikway sang kamaturan kag nagasunod sa kalainan. Makita sini nga mga tao ang kaugot kag kaakig sang Diyos. Hindi ka mag-respond sa panawagan sa Ginoo, maiayahon ka, makita mo ang kaugot sa Ginoo. Pero kung magpadayon kita nga maalagad sa Ginoo, magpadayon kita makauturan nga sa diin nagapalapit sa Dios. Despite sa hindi kombinyente nga tinion kag season sa aton kabuhi, bisan sa tunga sa kabudlay nagapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan sa tunga sa kalisod mga kauturan, pabilin kita nga nagatapik sa Dios, ari ang reward sa Ginoo sa ato. Siling pa niya dira sa Episo, sa Hebro. Gani hindi ninyo pagdulaa ang inyo pagsalig sa Dios, kay may dako gid ini nga balos para sa inyo. Magpabilin ta dira bisan tuod sa kalisod ang pag-alagad sa Ginoo mga kauturan. Mabudlay ni. Kung mabudlay kuno ang pag-alagad sa Ginoo, mas mabudlay gid ang pag-alagad kay Satanas. Ang pag-alagad sa Ginoo mga kauturan hindi hapos. Pero tandaan niyo, hindi naton pagdulaan ang aton nga paglaom kay may dako gid ini nga balos para sa inyo. Sa 36 silipa dira, kinahanglan nga magmainantuson kamo. Ining pagkamainantuson. Part gid ni sa aton kabuhi bilang Kristohanon.
Agud matuman ninyo ang kabubuton sang Dios. Hindi ka katuman sa kabubuton sa Dios kung hindi ka mainantuson. Kung gusto ka lang convenient nga oras, hindi ka gid. Convenient ka sitwasyon, convenient nga circumstances, ano pa nga, kung hapos lang pirmi ang imo gusto, hindi mo gid matuman ang kabubuton sa Dios. Kaya ang kabubuton sa Dios, mabudlay tumanon mga kauturan. Self-denial ang kabubuton sa Dios. Kag mabato ninyo ang iyagin promisa sa inyo. 37. Tungod kay nagsiling ang Dios sa kasulatan, ang inyo ginapaabot, dali na lang gid magabot, hindi na siya magdugay. 38. Kag ang tao nga akon ginpakamatarong tuod sa iya pagtuo, magakabuhi. Pero kung magtalikod siya sa akon, hindi ako malipay sa iya. So kabay pa nga, ini nga mga pulong ato nabasa. Hindi kita maging pareha kay Felix. Always learning and never able to come to the knowledge of truth. Kabay pa ang pulong sa Ginoo magapanuknaon sa aton kabuhi. Anuman ang mga pulong nga aton nabatian. Lord, mahimo ko ni kag manaog ni sa realidad.